So, mga bata, di ko na umato sa inyong Sunday School room. Alright? Nalay ko ng Diyos sa atong tatas ang kinabuhi. Alright? This morning, excited ko i-share sa inyo kung paano i-reveal si Jesus sa Book of Hebrews. Nalata sa Book 19. Alright? And this morning, we will learn how Jesus was revealed in this book, sa Book of Hebrews. The author of the book is unknown, though it's traditionally attributed to the Apostle Paul. Kay usa ang mga Bible theologians and scholars ng God na uban sila, nag-agree sila nga unknown or anonymous ang author sa Book of Hebrews, but because of kanang similarities sa mga gisulat niya from the book of Romans to Philemon, na naay kapareho maunang pag timong basahon ang tibuok Hebrews, makita nimo nga similar kay sa mga gipangsulat ni Apostol Pablo. And that's why, as I said, traditionally it is attributed to the Apostle Paul. And the letter was addressed to the Christian community whose faith was faltering. Muna lang situation kaniadto. So, winag maayo para masabtan nato nganong gisulatan sila sa author ani nga libro. Alright? So, naka-address nito a Christian community whose faith was faltering and uncertain because of a strong Jewish influences. You see, faltering ka na bitang nalusin ang momentum ba? Pero dasig kaayo, nangaluya, o niya mga problema, alright? Muna ang ilang situation kaniadto. And because of strong Jewish influences, na kanilang mga Jewish influences, mo ni ang mga tao na very conscious kay sa law, sa balaod. Alright? Sa Old Covenant of Law. Alright? Unya, tungod ni Ana, tungod sa kanang influences, ang power, ang impact of influence sa mga Jewish kaniadto, it can cause, nag-cause ilang uncertainties, nag-cause ilang doubts, and even ruin and damage one's life and testimony. Ingana ka, grabe ang influence ba, ang power, ang impact sa influence. Mo bitaw nang we must be careful sa atong influence, kung paano tamang kinabuhi, kaya ang atong influence, nanay power na mo influence sa mga tao, nanay power nga mag-cause silang doubts, mag-cause, maka-ruin sa ilang kinabuhi o testimony, kaya pinaagi sa atong influence, sa life nilang makita, alright? Unya, usahay, kanang sa life nilang makita, ma-observe sa ito, pwede sila ma-bless, pwede po sila madaot. Ano na ba? Alright? So, muna ilang situation kaniadto. And that is why God taught us to be wise in our dealing with people around us, making sure that we don't associate with those bad company. Alright? That corrupts good character, as what Paul emphasizes in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, which says, do not be deceived. Alright? Do not be deceived. Ayaw pagpalimbong. Bad company corrupts good morals. Ang company ginamit, dili literal nga kumpanya, ha? But mga tao, alright, pwede po doon sa kumpanya, pwede po sa ginatrabahuan nato. Mga tao nga atong kauban. Isag asa tamo adto, pwede po classmates, pwede barkada, bad company, bad friends, bad barkada, corrupts good, what? Morals. And you say morals, it corrupts our character, it corrupts our faith, it corrupts our behavior. Una, mag-careful ta kung kinsa atong mga ginakuyug-kuyugan, kinsa atong gina-friends, kinsa atong mga ginabarkada. Ano ba? Labi na mga students nga na-agree. You should be careful about that. Alright? Now, unang magbantay ta kay usahay na yung mga tao nga ahente sa demonyo nga makaruin sa atong kinabuhi o testimony. Alright? Unay ahente tambal na po'y ahente o demonyo na makaguba sa atong kinabuhi. That's why we have to be very careful and resilient because of gunako, ingon si Paul, bad company corrupts good character. Now, what are the red flags or indicators that we must notice to identify that people surrounding us are bad company or bad friends? Ipa-appeal din sa Ginoo kay para masabtan nato nga unsaon nato pag-determine, unsaon nato pag-distinguish, unsaon nato pag-discern. Alright? Nga kaning atong ginakuyug-kuyugan, mga bad company ni sila or friends or people. Study shows, business study shows that these are the following red flags na ako sa Biblia. Alright, number 1, unsay mga timailhan, indicators sa mga or red flags nga atong ginakuyug-kuyugan, mga friends nato, dili maayo, dili good ilang influence ato. Kabilang maayo, for those of you watching this video, number 1, absence of core Christian values.
Alright, to the extent nga wala na tayo kalainan sa mga dili magtotoo. Makita na sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, kinahanglan makitaan ang kalainan sa mga magtotoo o dili magtotoo. Pinaagi sa atong pagkinabuhi. Pagbasahon mo ng 1 John 3, 9 to 10, iklaro dito ni Apostle John nga unsay mga indicators of believers and non-believers. Unya ang indicator sa mga non-believers, nagapadayon sila sa pagpakasala. You see that? So pag wala gani core Christian values, absent gani na, wala bitaw, kana ganing wala sila yung mga values nga ginatuuhan, ginahold on, nga ginasulti sa Biblia, that's something. Hello? Alright? So pag muni-muni ta na, sigurado bad company na. Number 2, red flag, there's a lot of gossiping. Katong ni Agi from the book of Galatians, Sangtod Pilimon, balik-balik ang ginuan eh. There's a lot of gossiping. They love to slander and gossip about people in front of you. Kanang atubangan nimo. Nya pagbasahon nimo ni mga following verses na hisgot ana nga wala gyud na gikalipay sa Ginoo ng pang-slander o pang-gossip sa mga tao. Kaya kung imong na-observe pag ang mga tao gani manglipak kini na sila mga tao nga nasa mga atubangan, for sure after anang mo magbungkag na mo, ikaw na po yung unayon ana pag wala na ka sa atubangan. Alright? So mag-careful ta. That's why pag makadiscern tag something ginabuhat sa atong grupo, labi na tapok-tapok, kauban to sa trabaho, or classmates nato tapok-tapok, unya natin mga ginisgutan ng mga tao, careful ta na maging wise na, oops, murag naman eh. Hindi na ni mao. Kaya wala ba gikalipay, gitudlo sa tuwas sa Ginoo. And study shows, bilang mayo, I found out nga, based sa study karon, ang mga tao nga walay lain ginisgutan, kung dili mga tao rapod, hinay o what? IQ. Low of IQ or intelligence quotient. Dili na mga bright kay ang mga bright na mga tao, for those of you watching this video, nga feeling nimo bright ka, feeling bright jud ka, pantan may nagmayo. Ang tinuod nga mga bright ang ginaisgutan kung saon ma-improve ang life. Amen. Ang tinuod nga mga bright ang ginaisgutan paano mag-grow spiritually. Amen ba? Dili kay mga tao na sige gisgutan. So study shows that hinay or low sila of IQ kay mga tao na may ginisgutan. Alright? Sana ito nang masabtan. So when there's a lot of gossiping, red flag na mga igsoon. Amen ba? Sana ito na masabtan. Number 3, red flag. There are strongholds or bad practices. Klaro masiro ma-determine masiro na kung may mga ginabuhat nga dili maayo. Alright? Ako sa una kay nagpugong babarkada nga dili maayo kaniadto. Nya bila ka ng mga mudus-mudus. Di yun na, basta makita nato nga murag di man yun mao. Na ilang ginabuhat, mag-careful ta na. Alright, bad practices or strongholds refers to areas of sin, negative thoughts or behaviors that hold a person captive. Murag piniriso sa mga butang na dili maayo. Na piniriso sila sa mga butang na dili maayo. And these strongholds can hinder spiritual growth and prevent a person from living a life pleasing to God. Remember, na we are saved to please God. Amen ba? Alright? We are here to please God. We are here to honor God. We exist to please God. Muna yung main purpose nato. So sana ito na masabtan. So, pag dili na gani maayo ang mga practices, na gani maayo ginabuhat, unahuna, behavior, iwas ta. Amen. Red flag na, dili na maayo lang influence. Number 4, and last, unteachable heart and attitude. They are not willing to admit their mistakes. Pag nagit ay mga higala, even nga sa mga relatives usahay nga dili willing mo admit silang mistakes, and they don't want to be corrected even if it is crystal clear that their behavior are causing others to stumble. Na pag imo silang i-correct, masuko sila, di sila maminaw, lahi na, red flag na, iwas ta. Remember, dili daw ta nang iwas. Pero ang makighugoy-hugoy sa ilaha o ginabuhat po niyo ilang ginabuhat, that's another story. Amen ba? Sana ito na masabtan. Remember, dapat kailangan natin kalainan sa mga magtotoo o dili magtotoo. Na magtotoo man ta, kinahanglan na ay kalainan. Amen? Sana ito na masabtan. Alright? Ako lagi sa una lagi, hindi na akong naghanag yung ano nga barkada ba? Na ako makadifferentiate yung unsay mga di mao o mao. Kaya kami sa una, nagkami ginabuhat po ni Mayo. Salamat na Diyos Ginoo kay gi-rescue po sa Ginoo ato nga lugar o mga kahimtang na dili tama. Alright? Ato yun akong impierno, kuha lang yung kaluyan sa Ginoo. Salamat, thank you Jesus.
Alright? So, importante nga natay teachable nga kasing-kasing of heart, kasing-kasing attitude nga unsay mga correction sa tuwa sa Ginoo, labi na sa Ginoo, labi na kanang klaro gyud nga gina-remind ta sa Ginoo pinagi sa Biblia, ato ginang dawaton. Amen ba? Kay kung dili kita mag-grow, di kita mag-usap. Mabi na goal sa Ginoo. Christianity is not just, pinakanunan ako ng ginasulti, Christianity is not just about going to church every Sunday, going to prayer meeting every Wednesday. It's not just singing, it's not just kanang reading God's Word, listening God's Word. Pero ang Christianity is all about change life. Amen. Change behavior. Kaya ang kaning change life nato, mo man ang influence sa uban, so that people around us watching our lives will notice also Jesus working mightily in our lives. Amen ba? Sana ito nang masabtan. 1 Corinthians chapter 8 verse 9, but take care that this liberty of yours, kagawasan or freedom nga gihatag sa tuwa sa Ginoo, of yours does not somehow become a stumbling block to the weak, especially to those who are baby Christians. Kaning liberty daw or freedom nga gihatag sa tuwa sa Ginoo, kay wa man tagi-robotize. Are you follow? Wa man tagi-robotize, naman tay freedom, natay free will, natay choices. Alright? Pero di na ito na gamiton para ma-stumble ang uban. Kung saan man ang stumble, ka na bang ma-discourage ng pagtanaw sa itong kinabuhi? Saan man lang siya? Yung Kristohanon. Di ba na may nanaw sahay? Kunya, imbis na madasig sila, madispurahi ilang kinabuhi. So sana ato nang nasabtan. Di na ito gamiton ang ato ang liberty nga makapastambol ta ngadto sa uban. Pinagi sa atong inastahan, sinultihan, sa atong mga liho. May nanana ba? Munang pagiging Kristiyano, no? Yung pasauban, ilan ko maging Kristiyano, daghan maging bantayanan, tinuod yun, you know? Gantag bantayanan, maging careful ka ba? Ano po sila nga, di ko maging Christian kay, gusto man maging perfect ka, di man, it's not about perfection, munang mag-amping lang, sa grasya sa Ginoo. Amen ba? Kaya remember, nagatanaw sila sa tuwa, na atong mga anak, pakita mga ninyo, katanaw pa na sa sato. Alright? Katanaw po sila, munang, sa luwa lang ninyo, mga anak namo, kung ang mga panahon na simpya ito ninyo sahay sa mga panunti, sa mga reactions, nagsuko niyo sahay na kapugong, sa luwa lang yun ninyo ha, mga anak ha, mapasaylo ba ba ninyo? Na mga times sa sahay na aspirants, simpya yun po ninyo, we acknowledge na, alright? Na ayun may pasaylo na sa inyo, usama sa Ginoo, alright? Ano, gina-remind tayo sa Ginoo ba? Kaya gatanaw lagi tanan sa ato, including our children. Alright? We should always remember that our liberty or freedom is not what? A license to do whatever we want, even if it is not God's will. So we need to avoid it because our freedom as Christians is intended for what? For the glory of God and the welfare of others around us, especially the family of believers. Labi na mga kauban nato simbahan, kauban nato nga mga Kristohanon, hinahanglan mahimutang blessing ato sa ilaha. Sana ato na masabtan kay kaning atong freedom us mula ko as Christians gihatag sa ato sa Ginoo is intended for the glory of God. Amen. Para sa himaya sa Ginoo. Sana ato ana masabtan. Galatians chapter 6 verse 10 clearly states, therefore, as we have the opportunity, hatag sa tuwa sa Ginoo, let us do good to all people, alright? Especially to those who belong to the family of believers. So kung maghimot tag maayo nga to sa uban sa atong palibot, mas labaw nga maghimot tag maayo sa atong mga kauban sa simbahan, mga kauban nato nga mga anak sa Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. Klaro kayo, very explicit. As we have the opportunity, hatag sa to sa Ginoo, let us do good. Wala na yun, let us do bad. Let us gossip. Let us slander to all people. No. Do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. I like that. Hallelujah. So sana ato na masabtan. So in this book, sa book of Hebrews, paano man gireveal si Jesus? Jesus is revealed and presented in so many ways. Tanaw na ito na karoon na kung paano siya gi-present si Jesus din sa book. May daghang kayo din mga 1, 2, 3, and then 4, 5, 6. Alright? Mga 6 nga mapamagi, ways nga gi-reveal si Jesus. Atong tanaw, number 1. Alright? Jesus presented in so many ways, such as number 1, His superiority to angels and the laws of Torah. Alright, His superiority to angels, mas taas pa siya sa mga anghel. Of course, kaya ibuhat naman ng mga anghel. And
the laws of Torah. Torah means the law from Genesis to Deuteronomy. Alright? O ang mga apil na po ang mga balaod ni Moises kaniadto. Makita na sa Hebrews chapter 1 to chapter 2. The book emphasizes Jesus' surpassing greatness compared to angels in the laws of the Torah, highlighting His role as the Son of God. Alright? And the one through whom God created the world. So He is supreme, supreme to angels and the laws of Torah, and including all of us today, because He is the Son of God. Amen ba? Okay, anak siya sa Ginoo. Alright, number 2, His superiority in greatness than Moses and the real promised land, which in Him there is eternal life in heaven. Kaya kaning promised land kaniadto, pag makaabot sila dito, panahon ng Moses yung ng Joshua, pag makaabot sila dito, kanang promised land, muna ang land nga hayahay maayo, full of milk and honey. Itawag na sa ubang mga Bible scholars nga land of abundance. Alright? Pero kanang promised land diha, naa kay Kristo. Si Jesus mismo ang ato ang promised land. Si Jesus mismo may ato ang land of abundance. In Him there is abundance. Amen ba? Pag natay Jesus, naa ang tanan sa tuwa. And also the perfect place, no, natay heaven, the perfect place and the real place of abundance. Hebrews chapter 3 verse 4. Alright? That's why si Jesus is superior in great than Moses and even the promised land. Kay siya mismo, siya ang ato ang land of abundance, siya ang atong place of abundance. Amen ba? Si Jesus mismo. Kaya pag natay Jesus, natay kasiguraduhan sa langit. Amen. Hallelujah. Bitaw, atong nang ginabalik-balik kanunay din, Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is now no eternal punishment and condemnation to hell for those who are in Christ Jesus. Klaro yun na. So na natin kasiguraduhan sa langit, i-shutdown na sa Ginoo ang impyerno para sa to ang tanan nga na kay Jesus. Are you in Christ? Say amen? Hallelujah. Sana ito nang masabtan. Alright, number 3, His superiority over all priests. Alright? Because He is our ultimate high priest. Hebrews chapter 5, verse 7. Kaya mga pare kanyanto, moro na sila ginatagaan. Di ba? O katungod nga makato sa Holy of Holies, makaduol sa presensya sa Ginoo. Pero karon we are called the priesthood of believers. Amen ba? Alright? Itang tanan, makaduol na ta sa Ginoo. So Hebrews portrays Jesus as the great high priest who has passed into heaven, a priest who can sympathize with our weaknesses. Alright? Because He was tempted in every way as we are, yet without sin. Makasabot yun si Jesus sa tuwa. Amen ba? So kung sa atong ginagihan karon as individual, as a person, as a child of God, makasabot yun si Jesus sa tuwa kay once anyang kinabuhi, nahimo po siyang tao sama nato. Amen ba? Muna makasabot po siya sa tuwa. Alright? And He is our high priest and we are all His priesthood of believers today, and therefore we can come to the very presence of God with humility, alright, with boldness, with confidence, alright, anytime, anywhere, because we are all His priests today. Amen ba? And He is our high priest. Kaniadto manggod sa Old Testament, sa Old Covenant of Law, ang mga pari lang hindi mo doon sa presensya sa Ginoo. It sounds like unfair good kay bro. Sila lang man mo na pinalabi ba? Ang mga pare lang pwede magduol, ang mga pare lang pwede maghala dito, ang mga pare lang pwede mo mangonsulta sa Ginoo. Ni ang mga tao mo represent lang sila. Can you imagine? Ang uban mga tao, mga Israelita kaniadto dili sila makadiretso directly sa presensya sa Ginoo. Are you listening? Alright? Pero karon, because we are all the priesthood of believers, si Jesus itong high priest, alright, itang tanan, pwede na tayo makadiretso sa presensya sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 18, we can call God our Father today in one spirit because of Jesus. Amen ba? Hallelujah! Palapakan na ito ang Ginoo na. Sana ito na masaktan. So unang, magkugi na sa pagduol sa presensya sa Ginoo. Amen? Kaya makaduol naman ta directly. Hindi na kinahanglan mo, agi pa mo ni bisan kinsa, mo agi mo pare, mo agi mo pastor. No. Diretso na mo sa presensya sa Ginoo. Makaampo mo diretso. Kung ay mga sakit, nagbalatian inyong mga anak, na nasa inyong balay, hindi na kinahanglan manawag pa mo pastor. Alright, ikaw mismo, kay priest man ka before God. Kaya si Jesus, imong high priest, you can pray for your children, for your child. Amen ba? Na paminawon ka sa Ginoo, kaya makadiretso ka sa iyang presensya. Amen. Sana ato na masagtan. Alright, that's our new identity today. Managiingon nga, today we are all priests before God and have priestly rights and privileges the same as Jesus, as the Apostle John
says in 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world as church. As Jesus is, so are we in this world. In other words, kami nagmayo, if Jesus can come directly to God with confidence as a son, so are we today as sons and daughters of God. Palapakan na tayo ginawa na. Hallelujah! So kung si Jesus makaduol sa iyang langit ng amahan, so are we today. Amen ba? Makadiritso po ta. Because as Jesus is, so are we in this world. 1 John chapter 4 verse 17. Unsa pa, if Jesus is close and intimate to the Father in heaven, so are we today. Palapakan na ito ang ginawa na. Hallelujah! Munang katong kanta nga sa cross bitaw. Katulingon dito, may among gihandom nga mahimong suod kanimo. Puy ang akong kasing-kasing. Gipuy anata sa Ginoo through the Holy Spirit. Amen ba? And because of His presence na nasa tuwa, that's why we are close to God the Father today. Amen. Sana ito anang masabtan. Alright? In fact, ang Ephesians chapter 2 verse 6 emphasizes this matter that indeed we are also seated with Him at the right hand of God spiritually. Kung asa si Kristo karon at the right hand of the Father, tuwa po ta dito spiritually. And that's our closeness, that's our intimacy with God the Father. Amen ba? As Jesus is, so are we in this world. Alright? Sana ito anang masabtan. And that's our new position today by faith in Christ, which is superior and greater than all positions diri sa kalibutan. So dili na tinuod ng ginaingon sa uban nga mahimo lang tang close and intimate sa Ginoo kung daghan tag na memorize ng mga Bible verses, although dili na dautan ang mag-memorize of Bible verses. Though this is good and encourage all of us, close and ingon sa uban, close and intimate lang ta sa Ginoo kung everyday gyud ta mag-devotional o mag-prayer, mag-ampo. Alright, paano na lang kung masimple ta? Paano na lang kung maglisod yung tag-memorize o Bible verses? Paano kung masimple tag-pray tungkol sa itong kakapoy? Di na ba ta close sa Ginoo? Di na ba ta mga anak sa Ginoo? Hello? Are you listening? Sana ito na masabta. That's why di nila tinuod nga tungod lang kay dagan tag Bible verses na memorize, everyday yung ta nagka-devotional, nagka-ampo. Pero we are encouraged to do this. Amen ba? Pero ayaw mo ang murabag ka ng mo na dahilan nganong close ka sa Ginoo karon, dili na mao. Naging close ka sa Ginoo karon tungod lang kay Jesus. Amen ba? So si Jesus may sentro dali. Kay kung tungod sa atong pagbasa ng Bible, pag-memorize ng Bible, alright, tungod sa atong mga pag-devotional everyday, makapanghambog ta. Dili na grasya. Amen? Kay ano kung na-memorize ng Bible verses, close ko sa Ginoo. Ay ikaw, wala ka na-memorize. Di ka close sa Ginoo. Di ka paminahon sa Ginoo. No. Di palo? Sana ito ang masabtan. Alright, take note of this. Our closeness to God is not based on our performance or what we can do for God, but it is based on the finished work of Christ, as what Apostle John emphasizes in John chapter 19 verse 13, and the word finish, alright, the word finish there, yun sa John chapter 19 verse 13, it is finished, yun si Jesus, katong nagpalansan sa cross ba? It is finished. Alright, sa Greek word tetelestai, alright, which means final and complete, and therefore there is no other additional way to do it because it is already finished and completed. Amen ba? Sana ito na masabtan. So, dili pwede nga magsunod-sundog ta, katong gibuhat ni Cristo sa Kalbaryo, niya kada hubig niya, masipot ang iyon ato, magpalansang-lansang po ta, magpinitensya po ta. Alright? Sana ito na masabtan. Walay lain makabuhat ato o dili ta pwede mo buhat ato. We can never replace what Jesus has done on the cross of Calvary for all of us. Amen ba? Sana ato na masabtan. And our closeness to God is not based on our performance, as I said, but based on the performance and the finished work of Jesus. Tungod kay Jesus mo nang close ta sa atong amahan karon. Amen. Dili tungod kay faithful kay kada Domingo, kada prayer meeting, wala kay absent, dahil na memorize ng Bible verses, leader ka, pastor ka, o unsa man ka diha, dato ka, walang close ka sa Ginoo. No, my friend. We are close to God today, to our Heavenly Father, because of Jesus, nothing less, nothing more. Amen ba? Para, pag ma-realize nato nga, makaduol dito sa Ginoo, ang himaya, mato sa Ginoo. Amen ba? Walay atoa. Monay point niya, and that's the message of grace. Alright? Of course, we don't deny that it is our prayer to stay close to God, but we have to put it in mind and heart that it is only possible to the Lord Jesus Christ. Wa gilaing yun. Alright? I'm not saying na di na ta maging complacent na ta, maging passive, maging timid. Sabot ang timid.
namrag matakol-takol, kapuyan ba? Alright? Sa atong spiritual life, pero of course, dili ingon ana, but buhaton gyapon nato itong part, of course, bilang mga anak sa Ginoo, bilang mga Kristiyano nga, makapadayon gyud gyapon sa pag-communicate sa Ginoo. Amen. Makapadayon sa pagsimba, makapadayon sa pagpaminaw sa mga pulong. In that way, the more ta nga mailan nato ang Ginoo, the more nga ang ato ang connection, ato relationship with Him, na gyapon ma-intact. Alright? Pero close na kas Ginoo because of Jesus. Amen ba? Tanan mga anak si Ginoo diya kang Kristo, you are close to God. Alright? That's what the Bible teaches us. Sana ato ang masabtan. So it's all about Jesus so that we can never boast and brag about something that we are not the one who does it. Kaya dili ra ba gyud kita ang nagbuhat ani mao nang close ka sa atong amahan. Si Jesus ra gyud. In other words, dili ta pwede mangagaw or manghilom og glory and credit which is not intended para nato. And worthy, dili ta angayan for us. Kaya si Jesus mo yung nagbuhat ana. Knowing that again, it's all about Jesus, it's all about His effort, it's all about God's grace and finished work on the cross of Calvary, and it's never about us. Amen ba? Sana ito lang masabtan. It's never about us, but it's all about Jesus. Palapakan nato si Jesus. Kanang kusog nga panapa para sa iya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sana ito ang masabtan. Number 4, nga pag-reveal sa iya, pag-represent sa iya, pag-present sa iya sa book of Hebrews, His superiority as the mediator of the new covenant and as the perfect offering and sacrifice. Hebrews chapter 8 to 10 na makita. And Jesus as our new covenant mediator, new covenant, di ba? Covenant, ato na nang gisgutan for how many times? Wala na karon sa new covenant, the old covenant of law. Na karon sa new covenant of what? Grace, from the Greek word charis, which means a favor, a divine favor of God, favor of His love, His mercy, forgiveness, second chance. O muna na itong gibarugan karon diya kang Kristo. We are now under the new covenant of grace, and He's the mediator of the new covenant of grace, mediator na tagpatiwala. Alright? Tungod niya nabalik ta, na-reconcile ta balik sa amahan. Tungod niya na-close ta sa amahan. Tungod ni Jesus nasikuli ta sa amahan, tungod niya makadiretso ta, makaduol ta directly sa atong sa presensya sa atong langit nung amahan karon. Alright? Because He is our mediator, the mediator of the new covenant. And that's why today we can commune with God directly in prayer, in worship and devotion with confidence and boldness anytime, anywhere. Because of Jesus, our mediator. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Bisan asa ta, sa trabahuan man ta, sa school man ta, sa marketplace, even nagsakay ta bus or jeep, pwede ta makaduol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Amen. Hallelujah. Sana ito na masabtan. Bisan asa ta, makaduol ta diretso sa ito langit nung amahan sa pag-ampo. Alright? Ayaw na yung pagyaw-yaw pag naka sa jeep. Kaya masurya ka ba, magkabiala ka sa jeep, yung mga naka na magpiyong pa dyan ka, napag-anak kay maalaan ta. Di pa lang, sa kanya, yam-yam kanya. Pero sa una-una ba, kasi nagkasakay kag jeep, pero makaampo ka, Lord, proteksyonin ko. Lagi na lang ba ng mount good, una-una lang ba? Alright? Nagtrabaho ka, habang nagkatrabaho ka, Lord, hindi niya akong kinabuhi kay, kasi maipit niya sa makina akong kamot karon. Ano ba? Samtang nagakuan ka, di ba? Naka sa 4th floor, o asa ka ng hinlo, di ka maunsa, di ka ma-slide, ano ba? Dili ka atakihon, di pa lang. Sa kainit sa panahon, walay mahitabo sa ka. Anytime, anywhere, we can come to God in prayer. Palapakan na ito ang ginawa na. Hallelujah! Sana ito na masamtan. Because He is our mediator and we have 100% access to His throne because of Jesus. Usbuna ko, tungod ragyod kay Kristo. Tungod kay Jesus. And that's the message of grace. Always do not nakasentro kay Kristo. Sana ito anang masabtan. Alright? His arrest, suffering, crucifixion, and death on the cross are presented as the ultimate sacrifice and offering, which is more superior, effective, powerful, and life-changing because it takes away our sins and we are now forgiven. Alright? More than the sacrifices of the Old Testament which could never fully atone for it and can never take away sin. In other words, Christ's sacrificial death fulfills God's will
for the salvation of the world, including us today who believe in Him. Hallelujah. Kay kaniadto in the old covenant of law, dahil kayo sila mga halad-halad, dahil sila mga kanang animal sacrifices. Alright? 5 pagani ang ilang sacrifices. Later, ito na basahon. Pero, kay Jesus, isa lang ka offering, isa lang ka pagsakripisyo ni Kristo, kitang tanan, nangaluwas, ang napasaylo sa atong mga sala. Alright? Hallelujah. O munang ginaingon nga, His death on the cross is all sufficient. Alright? Sakto, enough, final, and complete. Kung wa na ilain pwede magsunog-sundog, ana, wala ilain makareplace, ana, wala ilain magbuhat, yun, ana, aron mailisan ito yung gibuhat, kay isa lang ang nagbuhat, ana, si Kristo ra, para sa atong tanan. Alright? Hebrews chapter 10, verse 4 to 10, sa New King James Version, put it this way, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Kaya mo nilang ginabuhat ka na ito, mga animal sacrifices. And therefore, He could came into the world. He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings, isa na sa mga offerings kaniadto. Kay daghan man naman sila 5 offerings in the Old Testament, kauban ang grain offering, peace offering, the sin offering, and the guilt offering. Isa lang ang gibanggit nila burnt offerings. Pero 5 na ilang mga offerings kaniadto, parang pasaylo, budlay kaya nang kinabuhi sa una. Kada masipyat sila, nasa mga offering halad-halad. Mag-bulls, pigeons, yan. Ano yung anak-anak karon? Namoy bulls, namoy pigeons, namoy mga manok, ya, kanang, hindi na ba pwede itong naisali-sali, na yung mga pantal-pantal, at yung mga gwapo ng bulls, pigeons, so wala, mantanak. Kung saan na lang kung hantod karon, ingatod ka po itong ginabuhat no, ano pa sa ilo ta? Imagine. Piyating budlaya, piyating kapuya, alright? Putan, pagkitag budget kay 5 kanang bulls, pigeons, grabe na. Mga lampa o kanang sheep, alright? Pero ang sumpay, manang gisulti sa verse 7, then I said, behold, I come in the volume, alright? In the volume of the book that it's written of me, meaning from the old prophecies about Him as the Messiah, gisulti na siya, gisulti sa iya, may tungod sa iyaha, atong mga prophecies kaniya, to do your will, O God. 8, verse 8, previously saying, sacrifice, offering, burnt offerings, and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them. Meaning, katong ilang ginabuhat ng mga sakripisyo kaniadto in the old covenant of law, wala daw ito nakahatag o kalipay sa Diyos. Murabag, they are not enough. Dili ito sila makapaklis sa Ginoo. Imagine that? Alright? Ang sumpay, then He said, behold, I have come to do your will. Ingon si Jesus, O God, He takes away the first, referring to the old covenant of law. Dahil katong old covenant of law and their practices and their sacrifices, di man makapahimuot sa Ginoo. Di man makapatanggal sa atong mga sala. Di man ta mapasaylo sa atong mga sala. Ug dili ta ma-reconcile balik sa presensya sa Ginoo. So giilisan og bag-o. So giilis that He may establish the second, the new covenant of grace. Amen ba? Alright, sa grasya, Romans chapter 6 verse 14, we are no longer under the old covenant of law, but we are now under the new, under the freedom of God's amazing grace. Alright, sa Romans chapter 6 verse 14 na. Verse 10, by that will we have been sanctified. Oh, you see that? Kaniadto, di sila mahinluan, di sila mabalaan, di sila mamatarong sa tubangan sa amahan, bisag daghan kayo sa mga sacrifices, kaya wala na himuot, wala na kontento ang Diyos amahan ato ilang mga halad-halad. Are you listening? Pero sa halad nga kausan ni Jesus, na please ang atong amahan, o gipasaylo ta sa atong mga sala, o na-sanctify ta, nabalaan ta, nahinluan ta. Amen ba? Sana ato anang masabtan. You see the difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. Sa new covenant of grace, na hinluan ta, na sanctified ta, na balaan ta, na pasaylo ta sa itong mga sala. Pero sa old covenant of law, biti naghana silang ipambuhat kanya ito, pero wa to nakapahimuot sa Ginoo. Kulang to kanunay, uba na pasaylo ilang mga sala. Pero sa grasya, na hinluan, na balaan, o namatarong ta through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kausa lang o para sa tanan. Amen. Palapakan natin Ginoo na. Hallelujah! Kana ato nga masabtan. Na hinluan, na sanctify ta karon. And therefore, no one is worthy to receive such glory and honor except Jesus Christ alone. Amen ba? Munang ato yung ibayaw, ituboy si Kristo karon kay siya tanan nagbuhat ana. Amen ba?
kining tanan ato mga privileges karon nga makaduol ta samahan, na reconcile ta balik sa presensya, paminawon ato mga pag-ampo, na pasaylo ta, nangaluwas ta, nakaroon tag eternal life, ayunaya Zoe, and it is forever. Gi-shutdown sa ato langit nga man ang impyerno para sa atong tanan, pero para sa tanan nga walay Jesus, obre-abre paghihapon ang impyerno, pero sa tuwa daghang kay pabor ang Dios, daghang tag mga privileges karon nga na-experience o gina-experience pa tungod na kay Jesus. Amen. Dili na tungod kay maayo ta, buutan ta, nagbinuutan ta. Patungod na kay Jesus. Ug tungod sa iyang presence sa atong kinabuhi ug the Holy Spirit, gina-sanctify ta, ginapabuutan ta maayo sa Ginoo. Na tungod sa presensya sa Holy Spirit, nasusahay na mga panahon nga sa atong trabahoan, mairita ta, na mga panahon usahay nga mag-struggle ta, human as we are, pero galimay gihapon sa tuwa ang Holy Spirit nga magpasensya. Amen ba? Kaya nga naman, nagadil man siya sa tuwa, nagalihog man siya sa atong kinabuhi. You know, Christianity is not about perfection, but Christianity is all about connection and relationship with Jesus. Amen? Ang magiging perfect sa ito, yun? Wala yun ba? Pinod lang. Pero ang nag-perfect sa ito, sa tubangan samahan si Jesus. Amen ba? Sana ito na masagtan. Munang importante yung kayo nga naagad kay Kristo sa itong kinabuhi. Number 5. Alright? Nag-represent si Jesus sa book of Hebrews, his superiority over all the heroes of faith. Hebrews chapter 11. Remember sa Hebrews chapter 11, dibanggit dito tanan mga heroes of faith. Si Abel, alright? But he's more than Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, and even those faithful, courageous judges, kings, and prophets in the Old Testament. Mas labaw pa si Jesus sa ilaha. Amen ba? Sana ito na masabtan. Mas labaw pa sa mga politiko karon. Amen. Alright? Labaw pa ni bisan kinsa. Sana ito na masabtan. And lastly, before I close, his supremacy as the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 13. Kompleto yung tanan. Alright? Kay chapter 13. Alright? Hebrews 12:13. Si Jesus is our author and the finisher of our faith. Meaning, He is the one who initiated or started it, and He is also the one who will complete it. Ang ato ang pagtuo. Siya'y nagsugod sa itong pagtuo. Siya po'y mukompleto sa itong pagtuo. Amen ba? Sana ito na masabtan. Unang digit ni dili siya mamiya sa ere ba? Kung nagsugod siya, siya po'y matapos. Alright? Dili sa para sa ubang mga tao sa itong palibot nga, may lang sa sugod, unya, sa tunga-tunga, maluya, pagka hapit na tamahuman, gaan ta sa ere, di ba? Pero si Jesus, dili, He will never do that for us. Or to all of us, to each one of us. Alright? Kaya siya nga to ang author and finisher of our faith. Siya nagsugod, siya nag-initiate, siya po'y mukompleto as we journey with Him as our high priest, as our personal Lord and Savior today. Sana ito na masabtan. However, paminaw maayo, before I close, for those who are timid, those who are lazy, those who are pasaway, alright, stubborn, at unteachable, conceited, boastful nga mga Kristohanon, unsa ilaha? Unsa giandam sa Ginoo sa ilaha? Disiplina. Laro yun ang kabasa na ito na sa Hebrews chapter 12 verse 3 to 11. Ang i-illustrate dito sa author kay murag amahan nato ba nga mga tatay nga mo disiplina sa tuwa. Di ba kita mga tatay mo disiplina ba ka? Ako, mamunal din ko, di ko maulang usulti na nag-follow lang ko sa Biblia. Basta ka nang klaro lang ang pagbunal. Kaya mo man ay makatanggal sa foolishness sa kasing-kasing sa atong mga anak. Kaya yung sa Bible, foolishness is in their hearts. But the rod of correction will take them away from them. You see that? So mamunal yung mga amahan yun. Dahil mong gabawan na ng mga anak ha, mong kalain. Alright? Pero para gyapon na sa inyong kaayuhan. Sakit na, pero para gyapon na sa inyong kaayuhan. Mo po daw ang Diyos kanato. Amen ba? Kanatong tanan karon. And for those of you watching this video, mo po ang Diyos amahan kanato karon because He loves us, He disciplines us. Alright? Nya, kinsa naman po ang disiplinahon? Katong timid, katong lazy, unfaithful, pasaway, unteachable, boastful, stubborn, conceited nga Kristo. Lalo nga na, pastor nga, conceited, pasaway, naapon usahay. Naapon. Pero wala ko naingon nga magsigit ang pasaway diri or gina-encourage mo nga maging pasaway. Pero naagi yung anak usahay. So muna, kung tinuod yun po silang anak sa Diyos na ay wag disiplina.
Maunang kung walay disiplina o di nakadisiplinahon sa Ginoo na basig dili yung ka anak sa Dios. Amen ba? Kaya naa maging disiplina. Every time magpasaway ka. So makita nato diri nga ang mensahe sa grasya dili gyud mo tolerate kanato sa pagbuhat kung dili maayo. Kung dili ang mensahe sa grasya mo encourage kanunay kanato, mo empower kanunay kanato nga magkinabuhi nga malaan matarong aron malipay ang Dios kanato ug ang mga tao sa atong palibot, they will see Jesus working mightily in and through our lives. Amen ba? I request everyone to please rise and let's come to the Lord and pray. Kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, the Bible says He will discipline you. Pero kung dili ka tinuod nga anak sa Ginoo, masaktan yung ka sa Ginoo. Pero my friend, as we bow down our heads, as we close our eyes, kung kita din karon naka-experience ka disiplina, ako personally naka-experience ko kung disiplina sa Ginoo long time ago. Kaya nabot po sa point sa kinabuhi na nagpabadlong po ko sa matubangan. Kung nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang disiplina, buot pasabot, I am a legit Christian, I am a legit child of God. And I thank God for Him. I thank God for His discipline. My friend, kung ikaw naka-experience po ka na buot pasabot, you are a legit child of God. Masalamati ang ginawa. Kung na siya, Lord, salamat kayo kay anak nilay ko nimo. Pinakay mga connections sa akong kinabuhi. Pinahanglan na yun ka maging teachable, my friend. Kung dawato na mga ginasulti, ginatulog sa ito sa Ginoo, kaya para gyapon na sa itong kayuhan, because He wants us to be a blessing unto others. And you will become a blessing unto others. If you will allow Him to work mightily in and through your life. Wala kang ginoo tayo sa Ginoo and we can decide on that matter. So always choose to allow God to change you by changing the way you think. By renewing your mind, by changing our attitude, our character. And the bottom line of all of this is simply so that other people around us may see Jesus in and through our lives. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your words. And for those of you watching this video, wala pa mo yung Jesus sa inyong kinabuhi, nakita ninyo nga, kung nag-doubt pa mo sa inyong kalawasan, today is the time to receive and believe Jesus. Believe Him as your personal Lord and Savior, and you will never be the same again. And He will help you and He will bless you all the more. Taas na ito tumakamot and receive the blessing from Him. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you, will provide all that you need. Na makaabot hangtod sa sweldo na po nato. The Lord will continue to provide what we need pauban sa atong pamilya, laging sa atong mga sudyante. And the Lord will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say, Amen o Amen. Kanang gusto nga palaka para sa Ginoo. Hallelujah. Let's pray.